Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Habol-habol. Tingnan natin na yung 9 to 15 ng November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat yan sa nakakatabang puso na mga comments nyo. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat, Sagittarius. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo content, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang sa baba ng video na ito. General reading tayo sa Sagittarius, kunin mo lang sa'yo. Tingnan natin energy mo Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Your energy. Ano man ang gender mo ha? Ano man ang edad mo? Lagi niyo tatandaan na kayo lamang kapag papabago ng inyong buhay. Your energy. Ano po ito? Okay. Yung energy mo is, ang nakukuha ko sa'yo is, meron kang mga, kasi dito na si Hangman, no? Parang nagkakaroon ka ng mga action na parang gusto mong umpisahan, gusto mong madaliin, mga ganon. Yun na nakikita ko sa'yo. Parang may mga irarush ka by this week or na-handle yung situation na may mga quick decision ka na gagawin. Parang siguro hindi nyo sa loob-loob mo na didesisyonan ko to, gagawin ko to, uumpisahan ko to, gusto ko to umpisahan. Nandun sa thinking na yun, ano, sa nakikita ko sa dito. May mga bagay na mamadaliin or gustong madaliin. Nandun ka sa point na iyon. O kaya gusto mo nang matapos to, gusto ko nang umpisahan to, ganito, ganyan, ganon. Yun ang nakikita ko sa iyo. Quick decision din, nandun din. Quick decision, rushing, tsaka yung mga saloobin situation, ako na nakikita sa iyo. Tingnan natin ang iyong parating. Anong parating sa kanya? Anong parating po? May mga ideas, kumbaga, hindi nyo may mga ideas na papasok sa iyo. Mga new ideas maybe sa iba. Kasi di sa beginning. Parating kay Sagittarius this week. Anong parating sa kanya? Ano po ito? Parang ano ka, no? Aligaga. Handun ka sa point na yun. Okay. Ang parating sa iyo, andito ka sa situation na may mga iniisip ka na situation na parang gusto mong you want to connect with someone or vice versa tayo Ang nakikita ko dito, maybe you are thinking about something, connection with someone. Parang, ay, makikipag-meet kaya ako dito or siya makikipag-meet kaya sa akin, vice versa, no? Handle yung situation na may mga plano ako na nakikita sa iyo. May mga isipin ka, marami kang iniisip actually Para handle ka sa point na makikipagkita ba ako, pupunta ba ako, gagawin ko ba ito? Parang you look into a new directions in life or looking for something na gusto mong umpisahan o gusto mong gawin sa iba sa inyo ganon. Yun ang nakita ko. Parating sa iyo may mga union no? Yan, you deciding something union. Or someone thinking about union sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May tao na makikipag-communicate sa iyo, taong malapit sa iyo. Itong tao na to is in a distance. Pwedeng nasa probinsya, pwedeng nasa ibang baryo, o pwedeng nasa ibang bansa. There's a connection situation ako. Also parating din sa iyo kasi ang nakikita ko sa iyo as in
marami kang iisipin na bagay. Yeah, may mga iisipin ka. Maraming gugulo sa isipan mo or marami kang may isip. Either plan or pupunta dito, pupunta doon, or maybe something traveling, pag alis, malayo man umalis yan. May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa'yo. And also, parating din dito, yun, busy isip mo. Yun na nakikita ko dito. May tao dito na may galit sa'yo eh. Hindi ko alam why, pero hindi kanya gusto sa nakikita ko dito kasi hindi yung disagreement pagdating sa'yo. Baaring itong taon to is binabackstab ka niya or hindi yung niloko niya, hindi siya good energy para sa'yo. May mga maaring naiirita siya or maybe ikaw ito person who's connected sa'yo. Ilang taon na ito maaring tinitingnan ka lang niya o pinagmamasan ka niya when it comes to paghihirap sa buhay. Parang nandun siya sa point yung naghihirap ka or gusto niya, iniisip niya na sana maghirap ka, sana ganito, sana ganyan, sana ganyan. Or maybe sa iba dito sa inyo is may tao na want to connect sa'yo na medyo naguguluhan siya, no? Na maaring itong taon na to is naghihintay. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon na sinasabi ko na. Kasi hindi kayo pwede pare-pareho eh. Hindi kayo pwede pare-pareho naman. Maaari sa kanya nangyari na may makikipag-away sa kanya. Pero sa'yo naman, mangyayari sa'yo is may tao dito na hindi makikipag-away kundi matagal na siyang may sama ng loob sa'yo. Maaring ganun, di ba? O maaring yun dito, kapatid niya ng ano sa kanya, sa'yo naman, karelasyon mo. Pwedeng ganun. Hindi kayo mag-same, pero there's a same, story na pwedeng maganap sa inyo. Yun na nakikita ko sa'yo. Iba dito may nagbabackstab, Iba dito magkakaroon kayo ng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan. Yan, may mga hindi pagkakaintindihan, taong galit, hindi ko alam kung inggit siya o galit siya, tao na may mga tension no? Sa iba, may mga tension ako na nakikita sa'yo. Maaaring nangyari na to sa iba. Kasi iba dito matagal nang may tension na nangyayari. Yan. Someone manifesting you na hindi ka mag-grow. Ganyan. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Dapat niya iwasan. Sa iba sa inyo, union yan. Mga pagkikita-kita. Ay, dapat nang iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre yung hindi mo gamitin yung knowledge mo, no? Yung hindi mo gamitin yung mga natutunan mo sa nakaraan. Yung hindi ka makapag-desisyon with your own. Yun ang nakita ko dito. Iwasan mo rin, hindi ka makapag-umpisa sa buhay mo at hindi ka mag-trust at intuition mo. Iwasan mo na hindi ka, ano ba tawag dito? Hindi mo i-expand yung ability mo. Halimbawa, magaling ka sa ganito, magaling ka sa ganyan, magaling ka sa ganun. Or maybe handin yung you need to discover more yung meron o yung kakayanan mo, no? Yun. This is time to start. This is time to decide. Siyempre, iwasan mo rin yung hindi ka very careful when it comes to your plan. Yun ang sinasabi rin dito. And iwasan mo yung ulitin yung nakaraan, yung ulitin muli yung nakaraan. Halimbawa, sa nakaraan, ganito, hindi ka nakapag-ipon ng pera, this time, you have a knowledge na doon na kapag wala ka palang ipon, masyadong magigipit. So, halimbawa, dati ang dami mong utang, kapag ginawa mo pala uli yun, mas lalo ka magigipit. You need to learn, no? Kung may knowledge ka na doon sa mga bagay na yun, o kung anong aspeto ng buhay mo yan, it's a time to decide to change your direction, no? Ang nakikita ko sa dito. Iwasan mo yung labis-labis na pagbibigay sa isang tao, no? Na
Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong humihingi, na hindi ko naman sinasabi na humihingi ka ng kapalit. Pero yung labis-labis, masama kasi lahat ng labis. Tatandaan niyo palagi, masama ang labis-labis. Sabay ganun, iwasan mo yun, no? Kung ikaw man ay labis-labis sa mga bagay-bagay, wag ganon. Kasi minsan, ikaw rin yung mapapasama sa bandang huli. Yan, iwasan mo yung mag-shatter yung dreams mo. You need to focus to your dreams. Yung mga pagtatalo, yung mga kawalan ng kasiyahan when it comes to a relationship, family, kapatid, karelasyon, kaibigan, kung sino man yan. Iwasan mo magkaroon ng sadness as long as hanggat maaari, leave it behind, mga ganong situation, ha? Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man sila. Pamilya pwede rin. May union ng family, ano, sa iba. Sa iba sa inyo is tataha kayo ng bagong direksyon sa buhay. Or kinakailangan na. Love, Sagittarius. What comes sa love? Okay, when it comes sa love, kung kaya sa kahiwalay nitong tao na to, ang nakita ko sa kanya, iniisip ka niya. As in, iniisip ka niya. Oo, nagkaroon na talaga ng paghihiwalay, no? Iniisip ka niya, pero nahadun pa rin yung point na nagkakaroon pa rin siya ng interest sa'yo. Pwedeng ikaw ito, or siya ha, vice versa tayo. Wala naman yung pangalan mo dito eh. Yun, nagkakaroon siya, pero lagi kanya iniisip, handun yung situation niya na naghahanap siya, nagsisiyasat siya, no? Parang sinisiyasat niya yung mga bagay-bagay. Pwedeng sa sarili niya, pwedeng ikaw, hindi naghahanap siya ng mga katotohanan, na yung sitwasyon na maybe this urong-sulong situation pagdating sa kanya when it comes na gusto niya connect sa'yo. Nagsistruggle siya, no? Sa situation niya, sa nakikita ko dito. Gusto niya na I want peace, sabi niya. I want peace, gusto ko siyang kausapin. Interesado ako sa kanya. Parang nandiyo sa point na it's more on interesting, tsaka gusto niya uli ng partnership pagdating sa'yo, no? Nitong tao na ito. Gusto niyang magkaroon ng recovery or want to recover this relationship from a difficult situation happen sa inyong dalawa. Yun ang nakikita ko sa kanya dito. Kung kayo naman is, maring ano, no? Parang, maaaring dito is LDR o talagang there's a separation na nag-iba ng lugar, yung bawat isa sa iba sa inyo. Malayo man yan o malapit, pero nahandin yung magkaiba ng lugar. Yun na nakikita ko dito. So, kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, kung kayo is in relationship, you're at peace naman yung relationship nyo. Yun nga lang, syempre, hindi mawawala sa relasyon na magkakaroon kayo ng struggle, no? Nahandin yung mga point na yun sa nakikita ko dito. May mga situation na may mga tinatapos in this relationship. Maaring sa part mo o sa part niya may mga something unfinished business na need to finish or may mga ganung bagay kasi ako nakikita dito. Sa nakikita ko, handi naman yung partnership, handi naman yung you're sharing each other na yung mga interest nyo sa isa't isa, na handun kayo sa point na yun, handun naman yung excitement. May nakikita akong bata isa, maaring may anak kang isa sa iba sa inyo, no? Yun na nakikita ko. Isa, dalawa, or tatlo. Something ganun. So nakita ko. Baka sa iba sa inyo apat. Ang dami nun ah. Kung alin man doon. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yung isa lang siguro, isa sa inyo is, mahilig magmuni-muni. Yun na nakikita ko dito. May mga bagay na iniisip yung isa sa inyo. Ate, mahal niya ba ako? Kasi ang nakikita ko dito, you're at peace yung relationship. Pero yung struggle kasi hindi mawala yan. Natural yun sa isang relasyon na magkakaroon kayo ng struggle. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng sa part niya o sa part mo may struggle. Tingnan natin. May travel ba kayo? Sagittarius. Kasi parang may travel yung iba.
Galileo, Galileo. Okay. Makinig kayo. Sabay kayo, makinig kayo. Ano ba yun, ate? Okay. Dito sa situation mo, ang nakikita ko sa'yo, Sagittarius, maaring may mga goal ako na nakikita sa'yo na hanggang ngayon is still in a delay situation. Maaring may mga sitwasyon na nakakancel, may mga sitwasyon na idinidelay o nadidelay o nahanap ka sa point na nalilito ka. No? Kumbaga, halimbawa, kung ano yung goal mo. Halimbawa, mag-a-apply na ako ng trabaho pero nalilito ako, dapat ba ganito, dapat ba ganyan. Any situation of goal, yun na nakikita ko sa'yo. May mga movement ako na nakikita sa'yo na pinag-iisipan mo talaga. Pero ang nakikita ko kasi dito is, hindi ka pa makapag-desisyon. Alam mo yun? Hindi pa clear. Unclear situation kasi ito nakikita ko sa'yo, no? Unclear situation kasi siya sa nakikita ko sa'yo. Ano lang yung ano lang, naiisip mo lang siya, totally, sa nakikita ko dito. And also, ang may nakikita rin ako dito na you will become a center of attention. Hindi ko lang alam why, pero siguro may mga pupuntahan ka na mataong lugar, or maybe you're in a YouTube channel, TikTok, Reels, Facebook, Facebook, or ano, any social media na meron ka, no? Pwedeng artista ka rin, pwede rin you're in a politics, ganyan. O kaya, handun ka sa point na um, marami kang nakakasalumuha na matataas na tao, na mga sikat na tao, kaya yung company mo is sikat siya, o kaya yung, ano ba to, o ikaw ang sikat, o kaya handun yung situation na fame ka, no? Fame ka doon sa ano, kilala ka, or marami pang makaka-recognize sa'yo. Ang nakikita ko rin sa'yo dito, may tao dito na nai-stagnant. May taong disconnected sa'yo pero still stagnant pa siya sa'yo, no, sa nakikita ko dito. Gusto niya, naiisip niya na na makipag-usap sa'yo pero hindi pa rin siya nakapag-desisyon. Mag-ingat ka pa rin kasi nahandito yung sitwasyon. Then, na may nakikita rin ako dito na tao na may hidden motive or hidden agenda pagdating sa'yo. And may tao ako nakikita na gagawan ka niya ng mga masasamang kwento or nahandito yung sitwasyon, may mga pagja-judge, may taong masungit, may taong nag-iisip ng kabiguan pagdating sa'yo, may tao na mapanling lang o mandaraya, may tao na parang ano siya, ano tawag dito? Pag kinausap mo siya, parang, ano dito? Hindi, isa yun, masungit yun. Isa sa masungit, parang, buwisit siya. Ganun. Kumbaga, masakit siyang magsalita. May taong masakit magsalita. Ang nakikita ko dito, ano to, mother figure sa iba? Sa iba dito, babae ito. Pero may lalaki kasi ako eh. Siguro itong babae na to, basta maisip niya lang, sasabihin niya. Wala siyang pakialam masaktan ka o hindi. Yun na nakita ko dito. Sa iba dito, lalaki to. Kasi hati eh, hindi kasi kayo ano eh. Pero kasi may lalaki rin oh. May lalaki rin siya. Pero may babae rin ako nakikita dito. Kilala mo na siguro to. May tao na cold. Yan, may tao na cold sa'yo or maybe you are cold with someone. May taong manipulative. May taong sinungaling. Ako nakikita dito. Basta may tao dito na masasabi niya lang. Wala siyang pakialam. Masaktan ka o hindi. I don't care, sabi. Kumbaga, bitter din siya. Tingnan natin. O yan, may mga ano ka dito evil gossip Yan. Kumbaga, maling mga pag-aakusasyon or maling mga kwento, ganyan. Alam mo, ikaw Sagittarius, pagdating when it comes to
conflict or mga disagreement or there's a battle situation happen, pinipilit mong magtiis at magtimpi. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Matiisin ka kasi, no? Matiisin ka, as in matiisin ka. Parang halimbawa, kaharap kita, tapos ano yung mga sinabi ko sa'yo, parang handod ka lang sa point na, wala, titingnan mo lang ako, tapos, after nun, tsaka ka lang magiging emotional. Yan ang nakikita ko sa dito. Tingnan natin. May bigla ang magaganap o mangyayari sa iyo. Na magkakaroon ka ng disappointment, dissatisfaction sa isang taong mas bata sa iyo. Pwedeng anak mo, pamangkin mo, kapatid mo, basta kilala mo siya. Yun na nakikita. Karelasyon, pwede rin. Mas bata man siya or kasing edad mo or ano man siya, magkakaroon ka ng dissatisfaction. Na hindi yung situation na maraming papasok na questioning when it comes sa sarili mo, you feeling stuck, makakaramdam ka ng pagka-boring. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. You're thinking about something new project or may mga action ka na gagawin na situation sa iba sa inyo. May mga malaking pagpapasya na gagawin ka daw. May iba dito may tao talaga na may tao mag-a-apology sa'yo. Dito, may taong gusto mag-apology sa'yo. As in, no? Gusto kanya kausapin, pero bakit kaya siya natatakot, Parang hindi yung afraid na parang ma-reject mo siya, hindi mo siya kausapin. Naguguluhan kasi siya, pero gusto niyang kausapin ka. Maybe this person also spying you. Maaaring nagtatanong-tanong siya sa kilala mo, sa iba sa inyo, sa iba naman in a social media. Yan, pwedeng sa Facebook mo, kung saan anong merong social media ka. Na dun yung point na tong tao na to. May offering din ako nakikita kasi dito, The Wheel of Fortune and the Wheel of Fortune, dalawang beses, may babalik pala. May taong gusto ng resetting sa'yo, no? Dito sa sitwasyon mo. And also, nandito ako sa sitwasyon mo. Na may mga bagong opportunity na darating sa buhay mo. May mga bagong didesisyonan ka raw. May mga bagong opportunity na darating sa'yo. Or there's a new direction coming into your life. May magtatapos sa buhay mo. Sinasabi rin dito na this is a time to step up, no? Ibig sabihin, maaring may mga bagay na kailangan mo ng desisyonan or aksyonan this time sa nakita ko dito. Yun. Kumbaga, magkakaroon sa'yo there's a mental clarity situation sa'yo to decide to start new. Yun ang nakikita ko sa'yo. May ganun kang gagawin. Puro beginning ka nga Pero bakit yung iba hindi nagbibeginning? Okay, andito ka sa situation mo. Iba dito may travel, Malayo man o malapit sa travel situation ako nakikita. May mga idea ako na nakikita sa'yo na you want to pursue sa nakikita ko dito. Pero, andito ka sa point na you don't know how to proceed. If you take it action or not, is deciding to stay or you want to go na, andito ka sa point na yun. Kumbaga nagkakaroon ka ng options in life. May mga bagay na nagtitimpi ka, no, sa nakita ko dito. Pero ang sinasabi dito, you need to pursue any situation or any idea na naiisip mo. Kasi there's a victory and success waiting para sa'yo, no, sa nakikita ko sa'yo dito. Ito na kasi yung kinakailangan na rin na leaving behind yung mga bagay na whatever holding you back sa nakaraan, you need to leaving behind. This is a time, kasi nakakapagod na rin, di ba? No, this is a time to start a new journey in life. Yun ang nakikita ko sa iyo. Huwag kang mag-doubt, kasi iba sa inyo nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo. Nagkakaroon ka nga ng plano, pero may doubt ka. Yan, maybe you are looking something option pa, o may mga hinihintay pa yung iba, kaya hindi pa siguro nakakapag-pursuing sa mga bagay nila.
Yun ang nakikita ko dito. Maaring nahadon ka rin sa situation na may mga bagay na piniprepare mo, ganyan. May mga bagay ka pa siguro na dinidiscover sa nakita ko. Pero if ever na this idea is ipo-force mo siya, yes, maybe hindi man siya this year or after a month na to. By the next year, if you plan na talaga doon sa sitwasyon na yon, there's a victory and success happen kasi magbabago yung journey mo by the next year sa nakikita ko sa'yo dito. Kung titingnan ko nga dito, kung umpisahan mo siya ngayon and you starting for a January, so iba dito, half pa siya eh. Parang after a 6 months, after a 6 weeks, 6 days, parang ganun, 6 days, 6 weeks, 6 months, after ganun, is nahadon ka sa situation mo na magkakaroon ng malaking pagbabago sa'yo. Yun ang nakita ko. Magkakaroon din sa'yo na mga union. Yeah, may mga getting together, tulad ng sabi ko kanina, sa nakita ko dito, getting together, celebration, or maybe you're thinking about something doon sa nakikita ko dito. May having fun, happiness, enjoyment, may mga getting together, either close relationship man yan, family unity reunion, may mga surprise parties, event, happy gathering, malaki man o maliit yun. Sa nakita ko, may mga pupuntahan. But it's siguro thinking about something, mga wedding, ganyan. Yung na nakikita ko sa iyo dito. May mga mag-chill-chill, maaring family mo, sa iba sa inyo. Yan, meeting someone na matagal mo nang kakilala. Yun na nakikita ko dito. May sinasabi si card na papers and documents, no? Ang nakikita ko dito, kung may mga bagay na related doon, kung kailangan na actionan, this is the time to take it action, no? So nakikita ko dito. Arigatou namaste, God bless.